buhay sa mundo. Sa ating pagninilay sa paghihirap at kamatayan ng Panginoong Hesus, nakikita natin ang lahat ng kasamaang dulot ng kasalanan at ang dakilang pag-ibig ni Kristo para sa makasalanang sangkatauhan. Ang kasalanan ay nagkasusugat, nakawawasak at nakamamatay. Ito ang bunga ng kasalanan sa atin. Sinapit ito ni Jesus bagamat hindi siya nakagawa ng pinakamaliit mang kasalanan. Sa kabilang dako, ang pag-ibig ay nakapagpapagaling, nagbibigay buhay at nagpapaunlad. Subalit sadyang malaki ang kabayaran ng pag-ibig. Kapalit nito ang buhay ni Jesus na kanyang inialay ng may lubos na kalayaan at kabukasang palad upang ang buong sangkatauhan ay maligtas sa mapanirang bisa ng kasalanan. Makilahok tayo sa pag-aalala sa pagpapakasakit ng Panginoon. Mapuspos nawa ng pag-ibig ang puso natin para sa Kanya at maging tapat nawa ang ating kapasyahang iwasan ang kasalanan bilang tanda ng ating pagpapahalaga sa walang hanggang pag-ibig ni Kristo. Magsiluhod po ang lahat. Magsitayo po ang lahat. Ama naming makapangyarihan, alalahanin mo ang iyong awa at pagmamahal at sa iyong paglingap. Gawin mong banal kaming lahat na siyang dahilan, kaya't dugo'y dumanak mula sa iyong nagpapakasakit na anak, upang pagsaluhin kami sa piging ng pagkabuhay na kanyang itinatag bilang aming tagapamagitan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Ayon kay Isaías, ang lingkod ng Panginoon ay magdudulot ng kapatawaran sa kanyang bayan sa pamamagitan ng pagpapakasakit, at itatanghal daw ng Diyos ang kanyang lingkod na higit pa sa lahat ng dakila. Ito ay propesiya ng pagpapakasakit at muling pagkabuhay ni Hesukristo at masunuring lingkod ng Diyos at tagapagligtas ng sangkatauhan. Pagpapahayag mula sa aklat ni Propeta Isaías.
Sinabi ng Panginoon, Ang lingkod ko'y magtatagumpay sa kanyang gawain. Mababantog siya at dadakilain. Marami ang nagitla nang siya'y makita dahil sa pagkabugbog sa kanya'y halos di makilala kung siya'y tao. Ngayoy marami rin ang mga bansang magugulantang, pati mga hari, pag siya'y nakita ay matitigilan. Makikita nila ang di nabalita kahit na kailan at mauunawa ang di pa naririnig ninuman. sagot ng mga tao, sino ang maniniwala sa ibinabalita naming ito? Sino ang makapagpapatunay na pinahihintulutan ito ng Panginoon? Kalooban ng Panginoon na ang kanyang lingkod ay matulad sa isang halamang natanim sa tuyong lupa. Walang katangian o kagandahang makatawag pansin. Wala siyang taglay na pang-akit para lapitan siya. Hinamak siya ng mga tao at itinakwil. Nagdanas siya ng sakit at hirap. Wala man lang nagtapon ng sulyap sa kanya. Hindi natin siya pinansin. Para siyang walang kabuluhan. Tiniis niya ang hirap na tayo ang dapat magbata. Gayon din ang kirot na tayo sana ang lumasap. Akala natin ang dinanas niya'y parusa sa kanya ng Diyos. Dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya nasugatan. Siya ay binugbog dahil sa ating kasamaan. Tayo ay gumaling dahil sa pahirap na tinamon niya at sa mga hampas na kanyang tinanggap. Tayong lahat ay parang mga tupang naligaw. Nagkanya-kanya tayo ng lakad. Ngunit inibig ng Panginoon na sa Kanya ipataw ang parusang tayo ang dapat tumanggap. Siya ay binugbog at pinahirapan, ngunit di tumutol kahit kamuntiman. Katulad ay korderong hatid sa patayan, parang mga tupang hindi tumututol kahit na gupitan. Ni hindi man uminik kahit gaputok man. Nang siya'y hulihin, hatulan at dalhin sa dakong patayan, wala mang nangahas na ipagsanggalang, wala man lang dumamay. Siya ay pinatay dahil sa sala ng sangkatauhan. Siya'y inilibing na kasama ng masasama at mayayaman. Bagaman wala siyang kasalanan o nagsabi man ng kasinungalingan, sinabi ng Panginoon, Ang kanyang paghihirap ay kalooban ko. Inihandog niya ang sarili upang sa pamamagitan noon ay magkaroon ng kapatawaran. Dahil dito'y mabubuhay siya ng matagal. Makikita ang lahing susunod sa kanya at sa pamamagitan niya'y may sasagawa ang aking panukala. Pagkatapos ng pagdurusa, lalasap siya ng ligaya. Malalaman niyang hindi nawala ng kabuluhan ang kanyang pagtitiis. Ang aking tapat na lingkod at lubos kong kinalulugdan ang siyang tatanggap sa parusa ng marami at alang-alang sa kanya sila'y aking patatawarin. Dahil dito, siya'y aking pararangalan kasama ng mga dakila, pagkat kusang loob niyang ibinigay ang sarili at nilasap ang kaparusahan ng masasama. Inako niya ang mga makasalanan at idinalangin sila'y patawarin. ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan ang atin pong itutugon. Ama sa mga
Tugon po. Ama, sa mga kamay mo, pabilin ko ang buhay ko. Lahat ng kaway ay umahalakhan, pati kapitbahay ako'y hinahamon. Dating kakilala ay nagsisilang, kung masalubong ako'y nagsisiwan. Nilimot na akong tulad ng namatay, pinapansin parang yagit lamang. Tugon po. Ama, sa mga kamay mo, habilin ko ang buhay ko. Subalit tupuan ang aking tiwanag ay nasa sayo, Diyos na dakila. Sa iyong kalinga umaasa ako, laban sa kaway ay pagtatanggol mo, at sa umusig na sino mang tao. Ama, sa mga kamay mo, habilin ko ang buhay ko. Itong iyong lingkod sana'y lingapin. Ingatan mo ako at iyong pagpalain. Iligtas mo ako at iyong sagipin, tanda ng pag-ibig na di magmamaling. O magpakatatag ang mga nilikha, lahat ng supuan ay nagtitiwala. Ama, sa mga kamay mo, habilin ko ang buhay ko. Ama, sa mga kamay mo, habilin ko ang buhay ko. Sa liturhiya sa templo, ipinakikilala ng mga may akda ng liham sa Ebreo si Heso Kristo, ang punong saserdoteng walang kasalanan. Sa gayon, inaalay ni Jesus ang kanyang sarili bilang walang bahid na handog at siyang naging tagapamagitan sa bagong tipan. Pagpapahayag mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, magpakatatag tayo sa ating pananampalataya. Yamang mayroon tayong dakilang saserdote na pumasok sa kalangitan sa harapan ng Diyos. Walang iba kundi si Jesus na anak ng Diyos. Ang dakilang saserdote nating ito ay nakauunawa sa ating mga kahinaan, sapagkat sa lahat ng paraay tinukso siyang tulad natin, ngunit hindi nagkasala.
Kaya't huwag na tayong mag-atubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos. At dooy kakamtan natin ang habag at kalinga sa panahong kailangan natin ito. Noong si Jesus ay namumuhay dito sa lupa, siya'y dumalangin at lumuluhang sumamo sa Diyos na makapagliligtas sa kanya sa kamatayan. At dininig siya dahil sa lubusan siyang nagpakumbaba. Bagamat siya'y anak ng Diyos, natutuhan niya ang tunay na kahulugan ng pagsunod sa pamamagitan ng pagtitiis. At nang maganap niya na ito, siya'y naging walang hanggang tagapagligtas ng lahat ng sumusunod sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Ang pagpapakasakit ng ating Panginoong Yesukristo ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, umalis si Jesus kasama ang kanyang mga alagad. Pumunta sila sa ibayo ng Batisedron at pumasok sa isang halamanan doon. Ang lugar na ito'y alam ni Judas na nagkanulo sa kanya, sapagkat madalas magpunta roon si Jesus at ang kanyang mga alagad. Pumaroon si Judas kasama ang ilang bantay sa templo at isang pangkat na mga kawal na padala ng mga punong saserdote at mga pariseyo. May dala silang mga parol, sulo at sandata. Alam ni Jesus ang lahat ng mangyayari sa kanya, kaya't sila'y sinalubong niya at tinanong, Sino ang hinahanap ninyo? Si Jesus na taga-Nazaret. Tugon nila, sinabi niya. Ako si Jesus. Kaharap nila si Judas na nagkanulo sa kanya. Nang sabihin ni Jesus na siya nga, napaurong sila at nabuwal sa lupa. Muli siyang nagtanong, Sino nga ba ang hinahanap ninyo? Si Jesus na taga-Nazaret. sagot nila. Sinabi ko na sa inyo, ako si Jesus. Kung ako ang hinahanap ninyo, hayaan ninyong umalis ang mga taong ito. Wika niya, sinabi niya ito upang matupad ang kanyang salita. Walang napahamak kahit isa sa mga ibinigay mo sa akin, Ama. Binunot ni Simon Pedro ang kanyang tabak at tinaga ang alipin ng pinakapunong saserdote. Natigpas ang kanyang tainga ng aliping yaon na ang pangalan Malco. Sinabi ni Jesus kay Pedro, Isalong mo ang iyong tabak. Dapat kong inumin ang kalis ng paghihirap na ibinigay sa akin ng Ama. si Jesus ay dinakip at ginapos ng mga bantay ng Hudyo at ng pangkat ng mga kawal sa pamumuno ng kanilang kapitan. Siya ay dinala mula kay Anas na biyanan ni Caifás na pinakapunong saserdote ng panahong yaon. Si Caifás ang nagpayo sa mga Hudyo na mas mabuti para sa kanila na isang tao lamang ang mamatay alang-alang sa bayan. Si Simon Pedro at ang isa pang alagad ay sumunod kay Jesus. Kilala ng pinakapunong saserdote ang alagad na ito, kaya't nakapasok siyang kasama ni Jesus sa patio ng bahay ng pinakapunong saserdote. Naiwan naman si Pedro sa labas ng pintuan. Lumabas ang alagad na kilala ng pinakapunong saserdote. Kinausap ang dalagang nagbabantay sa pinto at pinapasok si Pedro. Si Pedro'y tinanong ng dalaga, Hindi ba't isa ka sa mga alagad ng taong iyan? Hindi. Sagot ni Pedro,
Maginaw noon, kaya't nagpabaga ng uling ang mga alipin at mga bantay at tumayo sa paligid ng siga upang magpainit. Nakihalo si Pedro at nagpainit din. Si Jesus ay tinanong ng pinakapunong saserdote tungkol sa kanyang mga alagad at sa kanyang itinuturo, sumagot si Jesus. Hayagan akong pagsasalita sa madla. Lagi akong nagtuturo sa mga sinagoga at sa templo ng mga Hudyo. Wala akong sinasabing palihim. Bakit ako ang tinatanong ninyo? Ang tanungin ninyo'y ang mga nakarinig sa akin. Alam nila kung ano ang sinabi ko. Pagkasabi nito, siya'y isinampal ng isa sa mga bantay na naroon. Bakit mo sinasagot ng ganyan ng pinakapunong saserdote? Tanong niya, sinagot siya ni Jesus. Kung nagsasalita ako ng masama, patunayan mo. Ngunit kung mabuti ang sinabi ko, bakit mo ako sinampal? Si Jesus na nagagapos pa noon ay pinadala ni Anas kay Caifás, ang pinakapunong saserdote. Samantala, naroon pa rin si Simon Pedro at nagpapainit. Siya'y tinanong nila. Hindi ba alagad ka rin ng taong iyan? Hindi. Sagot ni Pedro. Tinanong naman siya ng isa sa mga alipin ng pinakapunong saserdote, kamag-anak ng lalaking tinagpasan niya ng tainga. Hindi ba ikaw ang nakita kong kasama ni Jesus sa halamanan? Muling itinatwa ito ni Pedro, siya namang pagtilaok ng manok. Mula sa bahay ni Caifás, si Jesus ay dinala nila sa palasyo ng gobernador. Umaga noon, hindi pumasok ang mga Hudyo sa palasyo ng gobernador upang sila'y huwag maituring na di karapat-dapat kumain ng hapunang Pampaskwa. Kaya't sa labas nila tinanggap ni Pilato at tinanong. Ano ang sakdal ninyo laban sa taong ito? Sumagot siya. Kung hindi po siya gumawa ng sama, hindi namin siya dadalhin sa inyo. Sinabi sa kanila ni Pilato. Dalhin ninyo siya at hatulan ayon sa inyong kautusan. Sumagot ang mga Hudyo. Wala po kaming kapangyarihang humatol ng kamatayan kaninuman. Nangyari ito upang matupad ang sinabi ni Jesus tungkol sa paraan ng kanyang pagkamatay. Si Pilato'y pumasok uli sa palasyo at tinawag ni Jesus. Ikaw ba ang hari ng mga Hudyo? Tanong niya, sumagot si Jesus. Iyan ba'y galing sa inyong sariling isipan o may nagsabi sa inyo? Ako ba'y Hudyo? Tanong ni Pilato. Ang mga kababayan mo at ang mga punong saserdote ang nagdala sa iyo rito. Ano ba ang ginawa mo? Sumagot si Jesus. Ang kaharian ko'y hindi sa sanlibutan ito. Kung sa sanlibutan ito ang aking kaharian, ipinapakipaglaban sana ako ng aking mga tauhan at hindi na ipagkanulo sa mga Hudyo. Ngunit hindi sa sanlibutan ito ang aking kaharian. Kung gayon, isa kang hari? Sabi ni Pilato, sumagot si Jesus. Kayo na ang nagsasabing ako'y hari. Ito ang dahilan kung bakit ako ipinanganak at naparito sa sanlibutan upang magsalita tungkol sa katotohanan. Nakikinig sa aking tinig ang sinumang nasa katotohanan. Ano ba ang katotohanan? Tanong ni Pilato. Pagkasabi nito, muling lumabas si Pilato at sinabi sa mga Hudyo. Wala akong makitang kasalanan sa taong ito. Ngunit ayon sa inyong kaugalian, dapat akong magpalaya ng isang bilanggo kung araw ng Paskwa. Ibig ba ninyong palayain ko ang hari ng mga Hudyo? Hindi! Sigaw nila. Huwag siya, kundi si Barabas. Si Barabas ay isang tulisan, kaya ipinakuha ni Pilato si Jesus at ipinahagupit. Ang mga kawal ay kumuha ng halamang matinik, ginawang korona at ipinutong kay Jesus. At sinuutan siya ng balabal na purpura. Isa-isa ay lumapit sa kanya at ang wika. Mabuhay ang hari ng mga Hudyo! At siya'y pinagsasampal.
Lumabas uli si Pilato at sinabi sa kanila, Ihaharap ko sa inyo upang malaman ninyo na wala akong makitang kasalanan niya. At inilabas si Jesus na may koronang tinik at balabal na purpura. Sinabi sa kanila ni Pilato, Narito ang tao. Pagkakita sa kanya ng mga punong saserdote at ng mga bantay, sila'y sumigaw. Ipako siya sa krus! Ipako sa krus! Sinabi ni Pilato, Kunin ninyo siya at kayo ang magpako sa kanya. Wala akong makitang kasalanan niya. sumagot ang mga Hudyo. Ayon sa aming kapusay, nararapat siyang mamatay sapagkat siya'y nagpapanggap na anak ng Diyos. Lalong natakot si Pilato nang marinig ang mga pananalitang ito. Muli siyang pumasok sa palasyo at tinanong si Jesus. Taga saan ka ba? Subalit hindi tumugon si Jesus. Ayaw mo bang makipag-usap sa akin? Ani Pilato, Hindi mo ba alam na maaari kitang palayain o ipapako sa krus? at sumagot nga si Jesus. Kaya mo lamang magagawa yan ay sapagkat ipinagkaloob sa iyo ng Diyos ang kapangyarihang iyan. Kaya mas mabigat ang kasalanan ng nagdala sa akin dito. Nang marinig ito ni Pilato, lalo niyang hinangad na palayain si Jesus. Ngunit nagsigawan ang mga tao. Kapag pinalaya mo ang taong yan, hindi ka kaibigan ni Cesar. Sino mang nagpapanggap na hari ay kalaban ng Cesar. Pagkarinig ni Pilato sa pangungusap na ito, inilabas niya si Jesus at siya'y lumuklok sa kahukuman sa dakong tinatawag na ang plataporma, Gabata sa wikang Hebreo. Araw noon ng paghahanda sa Paskwa at mag-iika-12 na ng tanghali, sinabi ni Pilato sa mga Hudyo. Narito ang inyong hari. Sumigaw sila. Patayin siya! Patayin! Ipako sa krus! Ipapako ko ba sa krus ang inyong hari? Tanong ni Pilato, sumagot ang mga punong saserdote. Wala kaming hari kundi ang Cesar. Kaya't si Jesus ay binigay sa kanila ni Pilato upang ipako sa krus. Kinuha nga nila si Jesus at lumabas siya na pasan ang kanyang krus patungo sa lugar na kung tawagi Dako ng Bungo, Golgota sa wikang Hebreo. Pagdating doon, siya'y ipinako sa krus kasama ng 2 pa, isa sa gawing kanan at isa sa kaliwa. Sumulat si Pilato ng ganitong pangungusap at ipinalagay sa krus. Si Jesus na taga Nazaret, ang hari ng mga Hudyo. Nasusulat ito sa mga wikang Hebreo, Latin at Griego, at marami sa mga Hudyo ang nakabasa nito, sapagkat malapit sa lungsod ang dakong pinagpakuan kay Jesus. Kaya sinabi ng mga punong saserdote kay Pilato, Huwag ninyong isulat na hari ng mga Hudyo, kundi sinabi ng taong ito, ako ang hari ng mga Hudyo. Sumagot si Pilato, Ang naisulat ko'y naisulat ko na. nang maipako na ng mga kawal si Jesus, kinuha nila ang kanyang kasuotan at pinaghati-hati ng 4. Kinuha rin nila ang kanyang tunika. Ito'y walang tahi at tinabi ng buo mula sa itaas hanggang sa ibaba. Nag-usap-usap ang mga kawal. Huwag nating putulin to. Magsapalaran na lamang tayo para malaman kung kanino ito maiuwi. Nangyari ito upang matupad ang sinasaad ng kasulatan. Pinaghati-hati nila ang aking mga kasuotan at ang aking damit ay kanilang pinagsapalaran. Gayon nga ang ginawa ng mga kawal. Nakatayo sa tabi ng krus ni Jesus ang kanyang ina at ang kapatid na babae nitong si Maria na asawa ni Cleopas. Naroon din si Maria Magdalena nang makita ni Jesus ang kanyang ina at ang minamahal niyang alagad sa tabi nito, kanyang sinabi. Ginang, narito ang inyong anak. At sinabi sa alagad, Narito ang iyong ina. mula noon siya'y pinatira ng alagad na ito sa kanyang bahay. Pagkatapos nito, alam ni Jesus na naganap na ang lahat ng bagay at bilang katuparan ng kasulatan ay sinabi niya, Nauuhaw ako. may isang mangkok doon na puno ng maasim na alak.
Itinubog nila rito ang isang espongha, ikinabit sa sanga ng isopo at idiniit sa kanyang bibig. Nang masipsip ni Jesus ang alak ay kanyang sinabi, Naganap na. Inikuyakop nila ang kanyang ulo at nalagot ang kanyang hininga. Lumuhod po ang lahat. Magsitayo po ang lahat. Nooy araw ng paghahanda at ayaw ng mga Hudyo na manatili sa krus ang mga bangkay sa araw ng pamamahinga, sapagkat dakila ang araw ng pamamahingang ito. Kaya't hiniling nila kay Pilato na ipabali nito ang mga binti ng mga ipinako sa krus at alisin doon ang mga bangkay. Naparoon nga ang mga kawal at binali ang mga binti ng dalawang ipinakong kasabay ni Jesus. Ngunit pagdating nila kay Jesus at nakitang patay na siya, hindi na nila binali ang kanyang binti. Subalit, inulos ng sibat ang isa sa mga kawal ang tagiliran ni Jesus at biglang dumaloy ang dugo at tubig. At ang nakakita nito ang nagpatotoo. Tunay ang kanyang patotoo at alam niyang katotohanan ang sinabi niya. Upang kayo'y maniwala, nangyari ang mga ito upang matupad ang sinasabi ng kasulatan. Walang mababali isa man sa kanyang mga buto. At sinabi naman ng ibang bahagi ng kasulatan, pagmamasdan nila ang kanilang inulos. Pagkatapos nito, si Jose na taga Arimatea ay nagsadya kay Pilato upang humingi ng pahintulot na makuha ang bangkay ni Jesus. Si Jose isang alagad ni Jesus, ngunit palihim nga lamang dahil sa takot sa mga Hudyo, at pinahintulutan siya ni Pilato. Kaya't kinuha ni Jose ang bangkay ni Jesus, sumama sa kanya si Nicodemo, may dalang pabango. Mga 100 libra ang pinaghalong mira at alo. Siya ang nagsadya kay Jesus isang gabi. Kinuha nila ang bangkay ni Jesus at nilagyan ng pabango habang binabalot sa kanyang lino, ayon sa kaugalian ng mga Hudyo. Sa pinagkapakuan kay Jesus ay may isang halamanan, at dito may isang bagong libingang hindi pa napaglilibingan. Yamang noon araw ng paghahanda ng mga Hudyo, at dahil sa malapit naman ang libingang ito, doon nila inilibing si Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo ang lahat. Sinabi natin noong mga nakaraang linggo na napakamahal natin dahil yung halaga natin na sobrang mahal tayo ay binayaran ng Diyos. Siya mismo ang naging alay, siya mismo ang kabayaran. Mahal ka dahil minamahal ka. Ang mahal mo dahil minamahal ka. At dahil dyan, makikita natin na minsan ay hindi natin nabibigyan na ng pansin ang halaga na ito. Ang alam lang natin na si Jesus, ibinigay niya ang kanyang sarili para sa atin. Diyos na totoo at taong totoo. Pero kung tingnan natin sa pag-intindi ngayon, bakit kailangan niyang ibigay? Kasi nga, kailangan tubusin tayo. Sa pagtubos ng mga bagay, di ba may kasabihan, buhay ang kinitil, buhay din ang... Ano ang nakitil na buhay?
Ang buhay na original na nilikha tayo ng Diyos na tayo'y kasama niya at mamuhay sa kanyang biyaya at mamuhay sa kabanalan. Nang dahil sa kasalanan, yun ay namatay. Yun ang nakitil. At dahil dyan, kailangan sukliin pa ng isang buhay upang magkaroon tayo hindi ng buhay lang, bagkus bagong buhay. Kaya tayo ay may binyag. Tulad sa sinasabi sa binyag, tayo'y namatay ng ating kasalanan. Tulad ni Jesus na muling nabuhay, tayo di mabuhay at magkaroon ng bagong buhay. Ibig sabihin yung estado ng nais ng Diyos dahil sa kasalanan, nung tayo ay tinubos, nabuhay tayo dahil buhay din ang kapalit na nawala sa atin, ang buhay natin sa Diyos na dapat ibalik sa atin. Pero ang buhay na ito ay bago ng buhay. Mahal ka, mahal tayo. Napakamahal natin. Kailangan pang isang Diyos ang magbigay ng kanyang buhay upang tayo ay maligtas. Pero pag titingnan din natin, paano din ba natin pinapahalagahan ang mahal na buhay na ito? Ang mahal-mahal ng buhay mo. Tapos marinig-rinig mo sa mga kumpisal, sa mga nakikinig, napapakinggan mong mga maghingi ng guidance sa mga kabataan, na napakaraming kabataan nais kitilin ang buhay nila kasi nahihirapan na sila sa pag-aaral at sitwasyon ng buhay. Ang dali na din kitilin ang buhay ngayon. Nung panahon ng war on drugs, maraming masaya. Ngayon na wala na, maraming nalungkot at gustong ibalik. Kasi siguro, diyan din nakikita na hindi talaga natin pinapahalagaan ng buhay. Gusto nating matapos na. Kasi pag hindi mo tapusin yan, Father, mabubuhay man yan, hindi pa rin yan magbabago. Magbabago man yan, baka babalik pa rin yan sa dati. Pero hindi yan ang nais ng Diyos. Nung tayo ay kanyang iniligtas at inutos ang mga disipulo ng tayo binyagan upang tayo magkamit ng kaligtasan, nagbago yun. Nabukod mo akalain na hindi ka na makakabawi. Mali. Kasi sa kapangyarihan ng binyag na ibinigay sa atin ng Diyos, may kapasidad tayo sa simpleng paraan na magsabi ng oo at hindi. May kapasidad tayo at may kapangyarihan tayo na mamuhay sa kalooban ng Diyos. Kaya din siguro hindi na-appreciate ang buhay kasi hindi din natin tinitingnan ang simpleng buhay ng pang-araw-araw natin. Saka lang tayo nag-appreciate pag may biyaya at iba pa. Saka lang tayo nag-appreciate pag bukas nakabangon ka at nakakain ka. Saka lang tayo nag-appreciate pag may buenas na darating. Pero kung tutusin, bawat araw, bawat hinga mo ay napakamahal. Dahil yan ay niligtas ng Diyos.
Napakamahal ang hininga mo na sana gamitin mo ang buhay mo sa maayos. Napakamahal ang mga pagyapak mo na sana sa mga pupuntahan mo, ito ay nasa kalooban ng Diyos. Napakamahal ang iba't ibang parte ng ating katawan, ang ating mga kamay, na napakamahal din, na ito'y tinubos ng Diyos. Bakit? Alam niya may magagawa pa itong kabutihan. Alam niya na mayroon pa itong pwedeng gawin sa pagsunod ng kanyang kalooban. Napakamahal ang mga mata natin na nais ng Diyos na gamitin upang makita natin siya sa ating mga kapwa, lalo na sa mga mahihirap. Hindi upang makita ang masama at hindi ka nais-nais sa ating kapwa. Napakamahal ang matang ito dahil ito'y dinisenyo ng Diyos na makita natin ang biyaya niya, mapansin, mapasalamatan upang siya'y purihin at dakilain. Napakamahal ang mga tengang ito na ibinigay ng Diyos upang mapakinggan natin ang boses niya, mapakinggan natin ang payo niya, mapakinggan natin ang tama na itinuturo niya, mapakinggan natin ang himig ng kanyang pagmamahal sa atin, hindi upang pakinggan ang mga nais ng masama, ang mga nais ng demonyo, ang mga nais ng mundo. Ang mahal ng tainga mo, ang mahal din ng bibig natin. Dinisenyo ng Diyos, iniligtas ang bibig na ito upang makapagpalaganap ng mabuting balita, upang mapalaganap ang mga karanasan mo sa Diyos. Ipamalita tulad ng napakinggan natin sa 7 mga pananalita ni Jesus kanina, sa kanilang pagbibigay ng sarili. Ginamit nila ang napakamahal nilang bibig upang maipamalita gaano kabuti at gaano kamaawain ang Diyos. Marami pang mahal sa katawang ito. Sana gamitin natin ng maayos na ayon sa kanyang kalooban. Bakit nga mahal? Kasi minahal tayo ng Diyos. Siya ang unang nagmahal at pagdating ng panahon, siya pa rin ang huling magmamahal sa iyo. At dahil dyan, minamahal tayo ng Diyos. Kahit alam niya nang nilikha si Judas ay siya'y gagawan ng masama laban kay Jesus, minahal pa rin niya, tinuring si Judas na kanyang kaibigan. Hanggang sa huli na nangangarap ang Diyos na magbago ng isip at puso si Judas. Minahal niya ang babae na nahuli na nakiapid, na tanging ang kamatayan sa pamagitan ng pagbato sa kanya ang nais ng mga Hudyo dahil sa kanyang pagkakasala. Pero anong ginawa ni Jesus? Ang sino mang walang kasalanan ang unang magbato sa babaeng ito. Isa-isang umalis, binitawan ang bato. At nang sinabing ni Jesus, nariyan pa ba sila na tumatakwil sa iyo?
Sabi ng babae, wala na po. At ang sabi ni Jesus, kahit ako, hindi kita itatakwil. Minahal ka ng Diyos. Huwag mong sayangin ang pag-ibig na ito sa Kanya. At kung sakali na maisip mo, hindi ako karapat dapat niyang mahalin. Kahit na mahalin niya ako ngayon at napatawad sa aking mga kasalanan, magkakasala pa rin ako. Sagot ng Diyos, mamahalin pa rin kita. Dahil ang pag-ibig niya, hindi lang naganap ito sa kamatayan ng krus, ito ay patuloy na binibitbit niya at pinapangarap na hindi magbago ang pag-ibig niya sa iyo. Mamahalin ka pa rin kahit ikaw ay magkasala, mahulog, magkamali. Alam niya na magkakamali. Alam niya na mahuhulog ka. Alam niya na dadating ang panahon, ako ay aatras at mawawalan ako ng tiwala sa Kanya dahil sa puno ng kasalanan na maari kong maranasan. Pero kahit alam niya, maghihintay pa rin siya at handa pa rin tayong mahalin. Napakamahal natin. Napakamahal ang buhay natin. Kailangan pa ng Diyos na itaya ang sarili niya. Dahil mahal na mahal tayo ng Diyos. Minahal tayo noon. Mahal tayo ngayon. At mamahalin tayo bukas. Pag-asa ang dulot ng pag-ibig ng Diyos na ito. Na akala ng iba, wala na. Meron pa. Akala ng iba, tapos na. Meron pa. Akala ng iba, wala nang susunod. Meron pa. Kasi hanggang nakabuka at nakabayubay ang kamay ni Jesus, nakabuka ang kamay na nakapako, ang palad na nakapako, ito'y nagsasabi, meron at meron pa. Mga kapatid, may oras, may mga araw, may mga linggo, may mga buwan, may mga taon pa na pwede nating bigyan ng pansin ang napakamahal na buhay na ito. Ang napakamahal na katawan na ito na kailangan Diyos pa ang magbayad ng kanyang buhay para maligtas tayo. At sana sa patuloy nating pamumuhay, maalala din natin, mahal tayo ng Diyos. Minahal ka noon na nagkamali ka. Mahal ka ngayon kahit magkakamali ka. At mamahalin ka pa rin kahit magkakamali ikaw. Mayroon pa at mayroon pang ibibigay ang Diyos. Sumisimbolo sa pagbuka ng kanyang kamay at palad. Huwag ka nawa mawalan ng pag-asa. Lumapit tayo ngayon sa Kanya. Pasalamatan natin siya sa napakagandang regalo na ibinigay niya sa atin. Kahit ito ay napaka madugo, pero dugo ng pag-ibig, dugo ng pag-asa, at sana nawa dugo ng bagong buhay. Amen.
Magsitayo po ang lahat. Para sa banal na simbahan, idalangin natin, mga mahal kong kapatid, ang banal na sambayanan ng Diyos sa buong daigdig upang pagkalooban ng kapayapaan at pagkupkop, pagkakaisa at pagtataguyod ang mga kaanib nito sa sansinukob at upang tayo bigyan ng pamumuhay na matiwasay para tayo makasamba sa Diyos Ama nating makapangyarihan. Tahimik pong magsiluhod. Tumayo po ang lahat. Ama naming makapangyarihan, sa katauhan ng anak mong si Kristo, ipinahayag mo ang iyong kadakilaan sa lahat ng mga tao. Lingapin mo ang iyong mga ginawang dahil sa pag-ibig upang ang iyong sambayanang laganap sa buong daigdig ay mamamalaging matatag sa pananampalatayang iyong bigay para sambahin ang banal mong ngalan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Para sa Santo Papa, idalangin natin ang ating banal na Papa na si Francisco na hinirang ng Diyos sa hanay ng mga tagapangasiwa upang kanyang bigyan ng kalusugan at mahabang buhay para sa kapakanan ng kanyang banal na sambayanang ipinagkatiwala para paglingkuran. Magsiluhod po ang lahat. Magsitayo po ang lahat. Ama naming makapangyarihan, sa iyong kapasyang umiiral ang sanlibutan, paunlakan mo ang aming kahilingan ng iyong lingapin si Papa Francisco na iyong hinirang, para kami pangasiwaan upang ang sambayan ng Kristiyano na iyong pinamumunuan ay mapaghalaan niya ng may kaunlaran sa pananampalataya at gawa kabutihang iyong inaasahan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Para sa kaparian at lahat ng kaanib ng simbahan, idalangin din natin si Roberto na ating obispo, gayon din ang lahat ng mga obispo, mga pari at mga diakono, at ang tanang kabilang sa sambayanang Kristiyano. Magsiluhod po ang lahat. Magsitayo po ang lahat. Ama naming makapangyarihan, ang iyong Espiritu ay nagpabanal at nagtataguyod sa buong simbahan. Dinggin mo ang aming pagluhog para sa iyong mga tagapaglingkod upang mapaglingkuran kang matapat sa tulong ng iyong kagandahang loob. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Para sa mga taong inihahanda sa pagbibinyag, idalangin din natin ang mga inihahandang tao sa pagbibinyag upang ang kanilang kalooban ay makatugon sa pagtawag ng Diyos Ama nating makapangyarihan para sa tubig ng binyag, sila'y muling maisilang sa ikapagpapatawad ng lahat ng kasalanan at sa ikapagkakamit ng pakikisalo kay Jesus na puong mahal.
Magsiluhod po ang lahat. Magsitayo po ang lahat. Ama naming makapangyarihan, lagi mong pinauunlad ang sambayanan sa pagkakaroon ng karagdagang kabilang sa pananampalataya at pagkaunawa ay magkaroon nawa ng pag-unlad ang aming mga inihahanda sa pagbibinyag upang sa muli nilang pagsilang bilang binyagan, sila'y mapabilang sa mga kaanib ng iyong angkan sa pamamagitan ni Heso Kristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Para sa pagkakaisa ng mga Kristiyano, idalangin din natin ang lahat ng ating mga kapatid na pawang kay Jesucristong nananalig upang marapatin ng Diyos Ama nating makapangyarihan na sila'y tipunin at lingapin sa iisa niyang sambayanan. Magsiluhod po ang lahat. Magsitayo po ang lahat. Ama naming makapangyarihan, tinitipon mo ang mga nawalay at tinatangkilik mo ang mga nagkakatipon sa iyong sambayanan. Lingapin mo ang mga kabilang sa kanya sa kawan ng iyong anak na sa iyo'y tinalaga sa buklod ng iisang binyag upang sila'y magkabuklod sa buong pananalig at sila'y makapagpisan sa buklod ng pag-ibig sa pamamagitan ni Heso Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Para sa mga Hudyo, idalangin din natin ang mga Hudyo na unang pinagpahayagan ng Diyos na totoo upang ipagkaloob niyang sa pag-ibig sa kanyang ngalan, sila ay umunlad sa pagiging matapat sa kanyang tipan. Magsiluhod po ang lahat. Magsitayo po ang lahat. Ama naming makapangyarihan, pinangangatawan mo ang iyong mga pangako kay Abraham at sa tanang sa kanyang ay sumilang. Dinggin mo ang pagluhog ng iyong sambayanan upang ang mga tao ng iyong unang hinirang ay pagindapating sumapit sa pagkaganapan ng kaligtasan sa pamamagitan ni Heso Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Para sa mga di sumasampalataya kay Kristo, idalangin din natin ang tanang hindi pa sumasampalataya kay Kristo upang tahakin nila ang landas ng kaligtasan na nililiwanagan ng Espiritu Santo. Magsiluhod po ang lahat. Magsitayo po ang lahat. Ama naming makapangyarihan, gawin mo ang mga hindi pa nananalig sa iyong anak ay makatuklas sa katotohanan sa pamumuhay nilang wagas at kami sa pag-ibig mo ay laging umuunlad sa pagmamalasakit sa tanan sa iyong humahanap ay maging mga saksi mapagpaniniwalaan ng iyong dakilang pag-ibig sa sanlibutan sa pamamagitan ni Heso Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Para sa mga hindi pa sumasampalataya sa Diyos, idalangin din natin ang mga hindi pa sumasampalataya sa Diyos upang pagindapating sa Kanya'y makadulog sa paniniwalang wagas na kanilang sinusunod. Magsiluhod po ang lahat. Magsitayo po ang lahat.
Ama naming makapangyarihan, nilikha mo ang lahat ng mga tao upang lagi kang hanapin at pag natagpuan kay masiyahan walang maliw. Ipagkaloob mong kahit may mga di ka nais-nais na balakid, mabanaagan pa rin ng tanan ang mga pahiwatig ng iyong pag-ibig at matanggap nila ang mga gawang kabutihan ng mga sumasampalataya bilang kaakit-akit na katibayan na ikaw ang Diyos na totoo at amang aming pinanggalingan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Para sa nagpapatakbo ng pamahalaan, idalangin natin ang mga may tungkuling maglingkod sa bayan at umuugit sa ating pamahalaan upang ang kalooban nila ay itaguyod ng amang may kapal alinsunod sa kanyang kinalulugdan sa ikapagkakamit ng kapayapaan at kalayaan ng tanan. Magsinuot po ang lahat. Magsitayo po ang lahat. Ama naming makapangyarihan, nasa iyong kamay ang adhika at karapatan ng tanan. Tunghayan mo ang mga umuugit sa aming pamahalaan upang sumagana ang tanan sa sanlibutan sa ikapagkakamit ng kapayapaan at ikapapanatili ng kalayaan ng ikaw ay sambahin aling-sunod sa iyong loobin sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Para sa mga may tanging pangangailangan, idalangin natin mga kapatid, sama nating makapangyarihan na ang sanlibutan ay maibsan ng tanang katiwalian, ang mga karamdaman ay malunasan, ang kagutuman ay maparam, ang mga nasa piitan ay lumayang tuluyan, ang mga naaapi ay mahango sa kawalang katarungan, ang mga naglalakbay ay maluwalhating sumapit sa paruroonan, ang mga nasa ibang bansa ay makauwi sa kanilang bayan, ang mga may sakit ay magkamit ng kagalingan at ang mga nag-aagaw buhay ay matiwasay na mahimlay. Magsinuot po ang lahat. Magsitayo po ang lahat. Ama naming makapangyarihan, binubuhayan mo ang loob ang mga nasa kapigtatian, pinatatag mo ang mga may mabigat na pinapasan, paunlakan mo ang mga kahilingan ng mga dumaraing dahil sa maraming mga pinagtitiisan, upang bawat nasa kagipitan ay magkabit ng kasiyahang madama ang iyong pagmamahal sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan.
Sa kahoy na krus na banal ni Jesus na puong mahal, nalupig ang kamatayan at sa muling pagkabuhay ang pag-asa ay sumilang. Lumuhod po ang lahat. Tumayo po ang lahat. Sa kahoy na krus na banal ni Jesus na puong mahal, nalupig ang kamatayan at sa muling pagkabuhay ang pag-asa ay sumilang. Lumuhod po ang lahat. Magsitayo po ang lahat. Ay manatili pong nakaluhod. Magsiluhod po ang lahat. Sa kahoy na krus na banal ni Jesus na puong mahal, nalupig ang kamatayan at sa muling pagkabuhay ang pag-asa ay sumilang.
Wala pa pong sinasabi ang CBCP, pati ang diocese natin. Hindi pa tayo makapaghalik, pero pwede po tayong magpahid gamit ang ating mga panyo. O kung mayroon kayong mga dala na pamunas na pwedeng ipahid dyan. Pero paghahalik po, hindi pa po muna. Maaari po kayong lumuhod, maaari po kayong nakahawak. So dito po, both sides, ang pag-venerate po natin, pwede po dyan dumaan. Dito dumaan sa gitna, 2 pila, pero lahat po itong side na ito ay pwede tayong mag-venerate.
Magsitayo po ang lahat. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus ng Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Hiniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan ni Tileo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Jesucristo. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-alis ng kasalanan sa sanlibutan. Mapalat ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Oh